Hello guys! Welcome to our Palawan trip! This video is actually a late upload. This trip happened last December pero hanggang ngayon, fresh pa rin sa memory ko yung experience namin. It was our first time traveling by plane and honestly, sobrang nakakaba talaga. You know that feeling na excited ka pero kabado ka rin kasi hindi mo alam exactly what to do. Originally, ang plano ko talaga is yung panganay and si bunso lang yung isasama ko. Pero habang nai-imagine ko yung trip, naisip ko, bakit hindi ko na lang isama yung tatlo kong anak para pare-pareho kaming first time na makaka-experience mag-travel. At para sabay-sabay namin ma-experience yung excitement ng first flight, first airport experience, at first trip sa Palawan. At hindi nga pala namin kasama si Daddy Ryan kasi good for 4 packs lang yung nakuha naming accommodation and naisingit lang talaga namin yung dalawa. At nakasama nga pala namin dito is tita ko and then yung anak niya na bunso. Tinulungan niya rin talaga ako sa mga bagahe namin habang ako akay-akay ko yung tatlo. 'Di ba? So ayun, kami lang na mga bata ang nag-travel. I won't deny it, mahirap siya traveling with kids lalo na kung mag-isa ka lang na nag-aasikaso sa kanila. Medyo challenging talaga. Nakakapagod pero at the same time, sobrang saya. Kasi makikita mo sa mga bata yung excitement nila bawat bagay na bago sa kanila. At isa sa pinakakinabahan talaga ko was our airport experience. Since first time namin, ang dami ko talagang tanong sa isip ko noon. When you enter the airport, saan ka pupunta? Ano yung una mong gagawin? Saan mag-check-in? Paano ba yung boarding? Dati ini-imagine ko lang siya. Parang feeling ko kapag nandun ako, baka magmukha. Nung nandun na kami sa loob ng airport, mapapasabi na lang talaga ako sa sarili ko, ganun lang pala yun. Simple lang pala siya kapag nandun ka na. Minsan talaga yung mga bagay na kinakatakutan natin, mas simple lang pala siya kaysa sa iniisip natin. And that's when I realized how amazing pala talaga kapag nag-travel ka. Yung makakakita ka ng ibang lugar, bagong experience, at bagong memories kasama ang mga anak mo. The only thing na kulang minsan talaga is pera. Anyways, we stayed at Astoria, Palawan for almost 3 days and 2 nights. Pero technically, parang 2 days and 2 nights lang kasi gabi na rin kami nakarating nung first day namin. Pagdating namin, nagmuni-muni lang muna kami sa labas ng resort. Tahimik lang, nagpapahinga after long trip at ine-enjoy lang yung moment na nandun talaga kami sa Palawan. So the next day, sinulit na talaga namin ng araw. We started with breakfast buffet and grabe, sobrang sarap ng mga pagkain nila. And after breakfast, we made the most of the day sa water park nila. The kids had so much fun. Kitang-kita sa kanila yung happiness habang naglalaro sa tubig, tumatakbo at nag-slide. One of the best things about the experience, hindi siya crowded. Halos kami lang ang tao nung time na yun. Na-enjoy namin yung place. Relax lang, walang siksikan, walang gulo. Talagang sinulit namin ang buong araw. After swimming, nagpahinga lang kami sandali. Then we went outside to muni-muni and watch the sunset. Yung ganong moment, gusto mo talaga tumigil muna ang oras. Tahimik lang, mahangin, at kasama mo lang yung mga anak mo. Simple lang siya, pero sobrang meaningful. Kinabukasan, biyahin na rin agad pa uwi. And honestly, sobrang nakakabitin yung trip na to. Parang gusto mo pa magstay ng mas matagal. Sana kung mas mahaba pa yung stay namin. Mas marami pa kaming na-explore at mas marami pang memories na nagawa. Pero sabi nga nila, bitin ang magandang trip. Kaya hopefully, sa susunod na makabalik kami, makasama na rin namin si Daddy Ryan para hindi lang ako pagod at sa pag-aasikaso sa mga bata. Pero kahit pagod, kahit mahirap, worth it lahat. Traveling with kids may not always be easy, but memories you create with them, priceless.